Alyssa Valdez to Alas Pilipinas, maraming nang bash, sunod-sunuran nga ba sa PNVF? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Inaasahang muling sasali ang Creamline star na si Alyssa Valdez sa Alas Pilipinas para sa 2026 EVC Women's Volleyball Championship. Matapos ang sunod-sunod na pag-withdraw ng mga manlalaro mula sa national team pool. Ayon sa isang reliable source, dumarating ang pangyayaring ito habang patuloy na hinaharap ng PNVF ang malalaking issue sa national program. Kabilang ang pag-alis ng ilang mga manlalaro at ang reklamong legal na isinampa ng dating national team coach na si George De Brito. Kaugnay ng umano'y hindi nabayarang sahod at performance bonuses. Kabilang sa mga kilalang manlalaro na nagpaalam na sa Alas Pilipinas program ay sina team captain Gia de Guzman, Bella Belen, Maddie Madayag, Vanny Gandler, Justine Nazareno, Ea Laure, Alia Malaluan at Mars Alba. Naon na ring umatras ang mga standouts ng De La Salle na sina Angel Canino, Shavana Laput at Amy Provido upang unahin ang kanilang pagpapagaling matapos ang UAAP Season 88. Dahil sa kakulangan ng mga pangunahing manlalaro, inaasahang aasa ngayon ng Alas Pilipinas sa mga veteranong leader na pangungunahan ni Valdez habang naghahanda ang koponan para sa AVC Championship. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo, sinabi ng source na kinukonsidera si Valdez upang makatulong sa pagpapatatag ng koponan gamit ang kanyang liderato at karanasan sa international competition. Nanatiling isa si Valdez sa pinakakilalang volleyball players sa bansa matapos ang maraming taon ng pagrerepresenta sa Pilipinas sa mga regional at international na laban. Ayon pa sa source, posibleng papasok na si Valdez sa huling yugto ng kanyang career sa national team kung saan tinutukoy ang 2027 Southeast Asian Games bilang kanyang posibleng last dance bago tuluyang mag-transition sa pagiging coach sa loob ng Alas Pilipinas program. Katatapos lamang din ni Valdez ng isa na namang mahusay na kampanya kasama ang Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League kung saan patuloy siyang nagsisilbing isa sa mga haligi ng koponan. Inaasahan namang i-finalize na ng Alas Pilipinas ang kanilang roster at ipagpapatuloy ang paghahanda sa mga susunod na linggo bago ang AVC Women's Volleyball Championship. Umani naman ito ng maraming komento. Ang daming nagrereklamo dito. Isipin niyo na lamang ang daming nag-back out at ayaw maglaro para sa Pilipinas. Pero itong si Alyssa na imbes na magpahinga, gusto pa rin iprepresenta ang Pilipinas. Tapos ibabash nyo? Mas maganda wala ni isang player pumayag na lumaro para mauga talaga sila. Kasi kung meron at meron, natatanggap, wala pa rin magbabago. Iisipin lang nila na kaya nilang kontrolin ang lahat. Other players have already spoken, yet you stay silent on the issues surrounding the national team and the PNBF. No one is singling you out. Alyssa, remember you're the face of Philippine volleyball. The least you can do is stand with them and help change the system. Napagalataan yung galit ninyo kay Alyssa Valdez na para bang siya yung kalaban. Oh well, wala pa namang confirmation. I-reserve nyo muna yung bashing nyo. If matuloy ito, malaking sampal sa lahat ng nag-decline, lalo na mismo sa team captain. Tropa sila ni SGA, parehong enabler ng PNBF, kung totoo man to. If true, hindi talaga makahindi si Alyssa Valdez kay Liao. Ang laki ng utang na loob niya sa kanya, pero parang habang buhay niyang babayaran yon kay Liao. Ilang beses na siyang nagagamit para lang pagtakpan yung lapses ng pamumuno nila. Girl, this isn't the perfect time for your last hurry in the national team. There is a reason bakit nag-decline lahat ng Alas members from last year. Pag nilay-nilay ka te, it's not too late. Patunayan mo na hindi ka puppet ng mga matandang yan. Ano, tara? Kung totoo man, nakakalungkot kasi ever since hindi naman siya nagsalita or took a stand sa issues kahit alam natin na dapat nagsasalita siya. Tapos ganito pa, Alyssa, Diyos ko. Hanggat may mga players na willing magpagamit, wala, it's going to be a never
ending cycle. Sana hindi niya tanggapin. Higit sa lahat, siya yung pinaka-need na tumindig sa laban. Imagine yung kaganapan sa Kandon during PBL All-Stars plus no players from previous Alas Pilipinas. Ano na lang kaya mangyayari sa AVC Women's Cup kung doon gaganapin? Sino-sino na lang yung ilalagay nila? Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.